Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang higit na pagpapaganda sa health sector sa bansa. Kabilang yan sa tinalakay ng Department of Health sa sectoral meeting kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, tiniyak naman ng DOH na walang dapat ikaalarma sa gitna ng napaulat na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Angelique, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna nga sa sectoral meeting kanina rito sa Malacanang kasamang ilang DOH officials. Ipresenta Angelique ng Department of Health sa meeting kanina kay Pangulong Marcos ang National Human Resources Master Plan 2020 to 2040. Layo nitong tugunan ang gap o hamon sa usapin ng human resources for health. Kaugnay ito ng pangako o pagtugon ng Pilipinas sa pagkamit ng United Nations Sustainable Development Goals. Sa press briefing, sinabi na sa sectoral meeting ay binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kalagahan ng National Human Resources Master Plan, partikular para sa human resources at preventive healthcare. Kasama rito ang Bukas Centers o ang bagong urgent care and ambulatory services, ang corporatization ng tertiary hospitals at ang pagtutok sa kalusugan ng mga kababaihan. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, natalakay rin ng utos si Pangulong Marcos sa kanila na paglalagay ng health facility sa 5 isla na kilalang tourist spots. Ito ay ang Coron, El Nido, Siargao, Panglao at Boracay na tinatawag ding geographically isolated at disadvantaged areas. Pag-aaralan, Angelique, ng DOH ang paglalagay rin ng floating clinics sa mga lokal na pamahalaan na nasa mga isla. Nakikipag-ugnayan din si Herbosa sa Tourism Department kaugnay nito. Nagbigay rin ng payag Secretary Herbosa hinggil naman sa napaulat at tumataas na COVID cases sa bansang Singapore. Ayon kay Secretary Herbosa, walang dapat ikabahala o ikaalarma hinggil sa COVID cases sa Pilipinas. Gayunman, may paalala siya sa mga Pilipino na panatilihin ang minimum standard protocol. Pero nilinaw niyang wala pa namang required na pagsuot ng face mask, karagdagang COVID-19 vaccines at iba pa. Kasabay nito, Angelique, dapat ding tutukan ayon kay Herbosa at pag-ingatan ng mga Pilipino ang mga sakit na madalas dahilan ng pagkamatay tulad ng heart attack, stroke, diabetes at iba pa. Aminado naman ang kalihim na kulang sa mga dentista sa bansa, lalo na yung mga nagatrabaho sa gobyerno, bagay na kanilang pinag-aaralang tugunan. Dapat kasi aniya ay matutukan din ang dental care ng mga Pilipino. Nabanggit din ni Herbosa ang tumataas na kaso ng HIV sa bansa at naniniwala siyang edukasyon kaugnay ng sakit na ito para sa mga kabataan, lalo na ang dapat tutukan. Angelique, sabi nga ni Herbosa, as young as 15 years old, yung naitala nilang nagtataglay ng HIV. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.